Yan po ay apple mango na malaking variety. Mahigit 5 taong gulang na po yan. Nabansot lang gawa ng mga punong nyog sa kaliwat kanan. Itong nasa kaliwang puno na nyog, ito naman ang nasa kanan. Yung mga ugat niya ay nasakal ng mga ugat ng dalawang punong nyog. Tsaka hindi gaanong naarawan dahil sa mga puno na yan. Tsaka may punong talisay pang pagkalaki-laki. Ayan. Gusto niyang mag-uwi ng variety na yan sa kanila, kaya naisipan kong mag-grafting ng isang sanga niyan. Tamang-tama, January 28 pa ang uwi niya. So, 3 weeks pwede nang tanggalin. Kaya yung mahigit 1 buwan na itatagal niya dito sa puno ay napaka-stable na po. Kaya maiuwi niya na ng maayos yan sa kanila. So, antike. Oh, sa antike pala siya. Itong rootstock natin ay hihiwain mo siya pababa, itong rootstock mo ang magiging dila yan hanggang gitna ang hiwa mo. Ngayon ibababa mo yan pahaba. Pwede na yung ganyan o kaya maiksi pa, pero pwede rin habaan. Ngayon ay itong dila, tatapyasan mo naman. Tatapyasan mo siya. Ayan. Kung saan ang hiwa mo sa baba, saan ka tumigil, ay ibababa mo pa yung bawas mo ng balat. Ganon din po dito sa taas. Kung bawas mo ng balat at kahoy dito sa dila mo, ay ilalampas mo rin sa pinakaitaas na hiwa. Ayan. Ayan. Kahit mahaba, walang problema. Pwede mong nipisan pa yan. Bawasan mo pa. Pero wag mong tanggalin ang balat sa magkabilang gilid ng dila. Ayan. Ngayon, yung hiwa mo naman dito sa ating sayon ay pabaliktad, pakontra. So, ganyan, pataas naman ang hiwa mo. Kanina pababa ang hiwa, ngayon pataas naman. Hanggang gitna rin. Kailangan ang bawas mo ng balat at kahoy sa dalawang halaman ay mas mahaba pa sa dila nila. Sikaping maging magsinghaba ang bawas ng balat ng dalawang halaman. Ngayon ay dahan-dahang pagsaklubin ang dalawang halaman. Yan. Tsaka talian. Kung hindi po magsing laki ang rootstock mo at yung sayon, ito ang rootstock, ito ang sayon. Kung hindi magkasing laki ay wala pong problema. Basta mayroon lang magtama na mga balat, kung hindi dito sa harap ay dito sa likod. Ang umpisa ng tali, mas maganda kung dito sa bandang gitna, saka mo ibaba. Tali mo naman dito, hindi naman kailangan mahigpit na mahigpit. Pwede po hanggang dito na lang, ibaba mo lang ng konti doon sa may sugat. Diyan mo ihinto ang balot, pero ako ibababa ko pa. Para mas maraming moisture ang matatrap dito. Mas mahabang span ay mas mahabang moisture ang malilikha. Yung moisture na yon ay siyang magpapabilis ng improvement niya. Paglipas lang ng mahigit 1 linggo, itong mga sugat na ito ay maghihilom at magkakaroon ng makakapal na peklat. Hindi ganong malakas ang pressure surge kasi ano mo mauulitan pa eh. Yan, tabo na yan. Mauulitan mo pa yan. Ayun. Alalay lang. Yung bang sigurado mong kung hanginin man, hindi siya maiiba ng pwesto. Ayan. Para magkaroon ng moisture dito ay dapat maglagay ka ng spacer dito. Ayan. Maglalagay ka ng stopper dito sa taas.
itaas mo lang doon sa may pinagtanggalan mo ng balat. Itaas mo siya. Sa baba. Sa baba hindi na kasi ang evaporation naman pataas yan eh. Kapag na-trap mo o walang singaw sa taas ay magiging moisture yan. Paakyat ang panghuli mo kahit pababa yung iba. Basta yung panghuli mo kaakyat. Kasi yung itaas na gilid ng tape ay matatabunan mo pa. Para kung gumagawa ng bubong, laging nasasalo ang moisture o kaakyat. Matatrap talaga siya. Ayan. Kapag wala pong moisture ay sigurado naman po siyang mabubuhay, kaya lang mas maganda po pag may moisture, mas mabilis po ang kanyang proseso, mas mabilis po ang development niya. So dahil uuwi siya ng January, ngayon ay December 8 ngayon, no Sarge? O December 8 ngayon, so mga isang buwan lang ang palilipasin. Kaya mas maganda kung siguraduhin natin may moisture na matatrap dito para pag uwi niya ay stable na yung kanyang iuwi na halaman. Anong mangga ba to? Indian. Ay! Indian Mingo? Oo. Iba pala yan, mangga at saka Indian Mingo. Oo, itong seedling ay Indian mango. Ayan, natalian na po ng maayos ang dalawang halaman kaya sigurado na po ang moisture ay matatrap dito. Tapos Yan. yung photo nila. Oo, pag lipas ng ano. Tapos yung sila pinayaan na lang. Oo. Hindi, tatanggalin mo rin yan pagdating doon sa inyo. So, maghihintay tayo ng 3 weeks. 2 weeks ay maganda na po. Pero mas manipis pa. Kaya nagtatanggal ako more than 1 month. Pero yung sinundan nito na inuwi ng aking supervisor sa kanila sa Tarlac ay 3 weeks. 3 weeks lang po. Tinanggal ko na dito sa puno sa ibaba. At naitanim naman na nila. So ito, mga isang buwan, sigurado po ako maganda na ito. Ang ginawa ko dito kanina ay inabunuhan ko para lalong mabilis lumaki. Didiligan na lang sa pag nakita mong tuyo na. Oo. Kasi 1 week akong wala eh. Kahit masobrahan sa dilig, walang problema yan. Hindi naman nabubulok yan. Hindi katulad ng kalamansi. Kapag nasobrahan sa dilig ay nabubulok yung ugat. Tutuloy na namin ito. Oo. Pero, palagay mo mga 1 month, mga 1 week mga 5 weeks. Oo. Mauwi mo na yan. Huwag kang mag-alala. Makakapag-uwi ka ng variety na yan. So, maghihintay lang po tayo ng mga 3 weeks. Pwede nang putulin. Ito. Ito na po yung greenafting ko noong December 7, 2023. Ngayon ay December 18, 2023. Kaya 11 days na po ang nakalipas. Normally ay 7 days. Pinuputol ko na yung itaas na bahagi ng rootstock. Pero dahil nakabakasyon ako ay umabot pa ng 11 days. Tsaka ko pa lang mapuputulan. Ito yung itaas na bahagi ng ating rootstock, no? Tapos ito naman ang ating sayon. Sanga nitong ating puno na gusto nating variety. Dahil sigurado na tayo na magkadikit na sila ay atin namang putulin dito sa bahaging ito. Ayan. Solo niya na ngayon. Nasolo na ng ating sayon. Ang sustansyang manggagaling dito sa kanyang puno at dito sa ating rootstock. So, hayaan lang natin siya sa loob ng 1 buwan o lampas pa. So, ito na po yung greenafting ko nung December 7, 2023. Ngayon ay January 10, 2024. Kaya meron po siyang 34 days lang po. Pero, ang kapal na ng kanyang mga peklat sa magkabilang side, kaya pwede na po siyang pitasin. Pipitasin ko na po siya. Ayan. Ayan. Papakita ko lang po sa inyo ang kanyang resulta. Ayan po. Ayan, keloid na po. Makapal na. Ayan po.
Isang paalala lang po, ang pag-subscribe dito sa YouTube ay libre at wala pong bayad. Kaya kung nagustuhan mo ang video na ito, ay huwag pong kalimutang mag-subscribe, like and share. Maraming salamat sa panonood.